Tayo pong lahat mga minamahal ay tumayo minsan pa bilang pagbibigay galang at respeto sa mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating mapag-aaralan sa oras na ito at ang buong pagkakataon ating pinagkakalob sa ating beloved ordained preacher ng Dig Manalang, my beloved Papa. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo lahat ay magkain sa pangmanalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo, pinakamamahal na Panginoon Hesus, maraming po salamat muli sa gabay at patnubay mo. Kami ang panalagawain dito sa Bangkar, mahal na Panginoon, overnight prayer. Salamat sa mga kapatiran, sa mga patotoo, sa iba't ibang klase mga imala. Pag-iingat mo sa mga anak. Maraming salamat po sa awitin ng mga awit. Pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa matamis na presensya. Mahal na Panginoon. Tunay na pinupuspos mo kami, mahal na Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, ang kagalakan at ang kapangyarihan, mahal na Panginoon. Sa pangunang dalangin namin, mahal na Pastor Evangelist Will Israel Almeida, Father, in the name of Jesus, I beseech you, Lord God, to bless thy word. Bless the rest, Jesus. Open the minds and understanding of my beloved brethren, especially the new ones, Lord God. Impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. Use me, Lord God, to preach thy gospel with love and power. Bless us, Lord God. Hallelujah. Father of Jesus, make us strong in serving the Lord God. Doubts and unbelief hindrances cast out in the mighty name of Jesus. Bless thy word in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Be seated, beloved brethren. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Madaydayaw launin ni Apo Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang Diyos ng langit at ng lupa. Praise the Lord. Hallelujah. Na ating pinaglilingkuran, Diyos na nananahan sa ating mga buhay. Tayo ay ginawang templo ng Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat sa kaligtasan natin natanggap, proteksyon. Hallelujah. Magandang oras sa lahat ng ating mga minamahal ng mga viewers, sa lahat ng ating minamahal ng mga kapatiran, na mga nanonood sa inyong mga bahay. Purihin natin, mahal na Panginoon, at sa ating mga kapatiran, nasa ating gawain. Patuloy na hindi nila pinababayaan ang kanilang pag-overnight. Hallelujah. Ang pagpupuyat, ang pagbabantay ng kaligtasan. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng marami ng gawain ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad. Hallelujah, na nandyan ang ating mga kapatiran. Hallelujah. Salamat sa ating mga Panginoon na meron kaming puwang sa inyong mga puso sa ating banal na gawain dito sa Banggar at sa Baknotan. Hallelujah. Sa mga matatapat nating mga kapatiran. Purihan natin mahal na Panginoon, magandang oras, hallelujah, sa ating pong mahal na Pastor Evangelist Will Israel Almeida, beloved Almeida family, sa turo at aral, ating beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina si Almeida, sa lahat ng aking pamilya, sa lahat ng ating mga kapatiran na nandyan nga po sa inyong mga tahanan, nagmumonitor, hallelujah, sa tuwing may gawain tayo ng ating live streaming dito sa ating Pastor Loves Chapel. Praise the Lord. Hallelujah. Nausahan mga kapatid ko, ang salita ng Diyos ay siyang pinakapagkain ng ating kaluluwa. Amen. Kaya ito po ay dapat nating laging binibigyan ng pansin. Salita ng Diyos, food of our soul. Hallelujah. At the same time, ito po ay water of life, fountain of life. Kaya tayo ay nakakakain ng salita ng Diyos
para sa ating kaluluwa. At hindi tayo magiging mahina, bagkus lagi tayo magiging malakas. At ganoon din itong ating mga binabanggit ng mga talata ng Biblia ay nagiging water of life sa ating buhay. Kaya nakikita natin na ang ating physical na katawan, pag hindi kakain ng pagkain na niluto, na inano ng apoy, hindi ka kakain ng kanin, ng ulam, manghihina ang katawan mo. At hindi ka inom ng tubig, manghihina ka talaga. Madidrain ka. Kaya kailangan yan, kumain ka ng kanin, ng ulam, minom ka ng tubig, umiwas sa soft drinks dahil hindi nagiging maganda ang resulta. Pag lagi kang nagsusoft drinks, baka mamaya magkaroon ka ng UTI. Mabuti pa, ano lang, yung iba-ibang klase mga juices ang inumin mo. Para sa physical na katawan. Maingatan mo yung physical mong katawan. Ngayon, sa spiritual, ang pinapakain natin ay ang ating kaluluwa. Kaya meron tayong sinasabi nga na food of our soul. Hindi ka magiging malnourished sa spiritual. Kaya dual talaga dual Physical, hindi ka magiging malnourished, magiging malusog ka. Kaya mga kapatiran nga natin, pinagpala, nagiging malusog. Sa spiritual, nagiging malusog ka rin kasi nauunawaan mo yung Word of God Isang nagiging kalakasan mo. Kaya tignan natin dito, mababasa natin ngayon, mga minamahal na mga kapatiran, sa ating pag-aaral palagi ng salita ng Diyos, maging kalakasan nawa natin. Tayo po'y maging mapagbantay. Kaya nga sinasabi natin, watch and pray that ye may not enter into temptation. Lagi tayong magbantay para sa ating kaligtasan. Amen. Na dito nga sa ating gawain, marami na akong nabigyan ng mga meaning, mga kapatid ko. Na kung saan talagang nalaman sa Malapino, nagkaroon tayo ng konting kaalaman lang naman patungkol sa mga ganyang bagay. Ngayon, dagdag natin ito sa ating ngayon, itong Jesus. Jesus. Pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. J is justice. Isaiah chapter 42 verse 1. Letter E is everlasting. Conforme yan, everlasting life o everlasting strength. Basta't pagkatungkol sa everlasting, marami kasi. Ganun din sa sa ating mga nandyan sa bahay. Letter S is Savior. Wala naman tayong ibang tagapagligtas kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Jesus. Sa everlasting pala, ang versikulo natin na ay Jeremias 31:3. At sa Savior, itong Isaiah 43:11. Letter U, unfailing love o unfailing light, Revelation chapter 3, verse 32. Yung isa pang S, last S, sealed, S-E-A-L. 2 Corinthians 1:22. Yan po ay ating maging kalakasan nawa ang mga salita ng Diyos. Tapos sundan natin sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. At sa Revelation, kung saan lagi na nyo nadidinig ito, Revelation 13, verse 16 to 18. At pagkatapos sa Romans chapter
16:20, Romans chapter 12, 9 to 13, Romans chapter 16, verse 18 to 19, Deuteronomio 38 hanggang 10. Yan po muna yung ating pag-aaralan at ating mabasa. Yan na po yung ating food of our soul and water of life na ating pag-aaralan. Kaya sa ating mga kapatiran, nandiyan sa inyong mga tahanan, come and join, read your Holy Bible sa lahat ng ating mga kapatiran. Makapagkaisa tayo na magbasa ng salita ng Diyos ang ating mga Holy Bible. Pakibasa natin yung mga nabanggit ng mga bersikulo. Sound mic test. Hallelujah. Dito po sa 42, talata po ay 1. Narito ang aking lingkod na aking inaalayan ng ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Sinasakanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kanyang katulan sa mga bansa. Amen. Dito po sa Jeremias 31. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng malanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Amen. Okay, basahin na muna natin lahat yung mga bersikulo na yun. Yung mga binanggit ko na chapter 16, 18 to 19, Deuteronomio 38:9, Apokalipsis, Revelation chapter 13, verse, umpisa natin sa 9 hanggang 10, 11, 16 to 18. Basa.
Kahit na ano dyan mabasa nyo. Sa aklat ng Isayas 43:11. Ako, sa makatid bagay, ako, ang Panginoon at liban sa akin, ay walang tagapagligtas. Andyan sa ating monitor. Lahat na ng versikulo, basahin. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga viewers, mga Ito po balik ko, sa sumunod na lang po kayo sa pagbubukas ng inyong mga Biblia. Ikalawang Korinto 1:22 na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patutuon ng Espiritu sa ating puso. Amen. Roma 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, ipinaman ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haring buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Romans 12:9-13. Mandami pa yan. Romans 12:9-13. Romans 16:18-19. Deuteronomio 30:8-9. Apokalipsis 13:9 hanggang 18. Roma 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Deuteronomio 30:8-10. At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon, at iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, at pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan at sa anak ng iyong bakahan at sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti, sapagkat pagagalaking ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanya iginalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Amen. Dito po sa aklat ng Roma 12:9-13. Ang pag-ibig ay walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan, ipagpauna ang isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa mga salita ng Diyos sa ating nabasa mga balik ko, yung sa justice, sa letter J ng Jesus, na usan sabi nga dyan, narito ang aking lingkod, na aking inalalayan, ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinakanya ko ang aking espiritu, siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Kaya walang ibang hahatol sa buong mundo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
ang mga tao sa buong mundo. Lahat ng mga tao sa iba't ibang mga bansa. Masama at mabuti na kanilang ginagawa ay dadali ng Diyos sa kahatulan. Mga naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Dahil sabi ng binabasa natin palagi sa Ecclesiastes 12:13-14. Lahat ay dadali ng Diyos sa kahatulan ng ating mga ginagawang mabuti o masama. Tayong lahat ay hindi makakatago sa harapan ng Diyos. Kumbaga tayo nga ay pinagpala dahil magmula nung nandito tayo sa ating banal na gawain, naunawaan natin ang mensahe ng Diyos. Naging pagkain ng ating mga kaluluwa. Pinapakain natin ang ating kaluluwa ng Word of God. Pilit na pinapaunawa sa atin ng mahal na Panginoon. Water of life, para yung ating buhay espiritual ay talagang magiging malago, asensado, dahil sa turo at aral ng ating parents in the Lord, ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, ating mahal na pastor. Kaya nga ano sabi nila, beloved children, obey your parents in the Lord, for this is right. Lahat tayo, mga naunang mga manggagawa, hanggang ngayon, mga awit, ilang grupo na ng ating mga awit, sa main church, sa mga probinsya, ilang grupo na rin ng mga worker, mga preacher. Magmula ng 1970s, 75, hanggang 79, 80s, iba na naman, mga pumasok na mga naging mga manggagawa. 80s hanggang 90s. Pagdating ng 20s, ibang mga manggagawa na naman ang naging kasama. Patuloy at patuloy na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Kaya ang ating church ay 46 years na. Umaandar ang paglago ng ating gawain. Dumadami ng dumadami ang naging kapatiran, naging miyembro. Luzon, Visayas, Mindanao, naabot natin hanggang sa tayo pinakatawid na sa ibayong dagat. Dati ang ating lakbayin dito sa Pilipinas, land travel, tapos water travel, air travel. Kaya yung naglalakbay sa lupa, gumanda na ngayon ang mga kalsada, naging mga maluwag na. Tapos sa dagat, hindi naman lumawak ang dagat, pero naging maganda na yung mga sinasakyang barko, pang dagat. Medyo naging maganda ngayon dahil wala tayong nababalitaan na dumudubog na mga barko ngayon. Walang mga barko ngayon na talagang overcrowded na dumudubog. Hindi katulad ng mga nagdaang taon. Sasakyang Pangimpapawid, ganun din, na nakakabiyahe ng Visayas, Mindanao, sa iba't ibang lugar. Nandun na yung ating mga gawain. Ngayon, nakatawid na tayo sa ibayong dagat. Tawid na. Ang biyahe ay 3 hours. Ang travel sa ere, 5 hours, 7 hours, 10 hours, 18 hours. Talagang nandun. Imagine nasa ere ka na kumbaga kampante ka lang dahil nasa eroplano ka, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo sa iyong pagbabiyahe. Siyempre, nandun na yung lagi mong prayer, pag-iingat ng mahal na Panginoon. Di ba sa dagat, kahit papano, pag di ka marunong lumangoy, talagang meron kang kakapitan na lifesaver. Andyan yung mga kasama mo. Sa sakyang panglupa, magaganda na mga sakyan ngayon. Ibig kong palabasin sa ating mga kapatiran, nung araw ko, konti tayo, nandiyan lang tayo sa Novaliches. Nag-umpisa tayo sa Ordua, Novaliches. Ordua, sa Sumakwel Village.
Oh, tapos lumago ng lumago hanggang napunta tayo dyan sa Marte. Tapos sa Villaronet. Maraming napuntahan ang ating malapastor, ating bilahid mamadir kami. Nag-asikaso ng mga gawain. Hanggang sa iba't ibang lugar sa Maynila na. Tapos papunta na ng iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao na talaga. Lahat nga ng mga naglaki ang mga manggagawa ngayon, talagang dito na ipinanganak sa church. Sila ngayon yung mga nag-aasikaso ng gawain, kasabay ng paglaki ng ating mga gawain. Dumami. Yung iba nga, sabi ko nga, yung mga binata at dalaga lang na nag-umpisa. Nagkaroon ng pamilya. Sila yung mga na-assign sa ating mga gawain. Sa hirap at dusa. Talagang sabi nga namin, nag-umpisa kami sa mahirap na paraan ng pag-aasikaso ng gawain. Yung sinasabing pioneering by faith. By faith, nananampalataya sa Diyos. Pero pag walang-wala talaga, walang pinansyal, walang pamasahe, pagpunta sa mga pag-follow up, pag-asikaso ng mga Bible studies, sa mga gawain, by faith. By faith, sa spiritual, sa physical, by faith. Ngayon, pag pinagpala, merong para sa stomach. Makakakain ang physical. Lulusog. Ngayon, pag walang pagpapala, fasting. Kaya yung hirap ng pag-asikaso ng gawain, hindi na namin makakalimutan yan. Kung magani, kasama na ng paglaki ng aming mga pamilya sa gawain. Ngayon, itong mga tinawag ngayon ng 90s, tsaka 2000, hanggang ngayon, 2021 na, kung magani, pinagpala sila na nandiyan na yung paglagoy, meron ng mga nagtanim, meron ng mga nagbungkal, meron mga nagsakripisyo. Sa turo at aral na ating bilabid mamadir, malapastor, walang atrasan. Talagang nandyan, nagbungkal, naglinis, nagtanim. Meron mga 5, 10, 20 kapatiran, tuloy, abante. May magbibigay, walang magbibigay, abante. May bagyo, walang bagyo, abante. Hanggang sa yung mga kapatiran, may mga loved ones na save. Yung iba, mga nasa abroad, tumulong na. Basta lang nakita kong kahirapan ng ating church, magmula nung ako'y naging worker, na-save na 1978, 1982, nag-full-time worker ako. Tapos 83, na-ordain ako. Wala pa akong alam sa salita ng Diyos. Tinuruan na tayo na magpuri, manalangin, mag-ayuno. Magsakripisyo, yun ang number 1 na talagang mahigpit na pag-aasikaso. Yung magsakripisyo. Wala kaming pambayad sa upa ng pastoral house. Makiusap kami sa may-ari. Kung pwede po, uunti-untiin na lang po namin. Naiyo po yung may-ari. Bayad sa luwel ko, sa kuryente, sa iba-ibang mga lugar na naasanay namin. Pumupunta ako mismo sa pagbabayaran sa opisina sa kuryente. Makikiusap ako sa manager. Makikiusap ako, boss. Baka pwede po, uunti-untiin po namin itong buwan na ito. Sa susunod, baka meron na po kaming pagpapala, mababayaran po namin yung susunod na buwan. Pumapayag. Mapayag dahil talagang grabing sakripisyo. Walang makain. Di ba ding walang makain, makapag-fasting? Yung sa kuryente.
Pag wala talagang pambayad ng kuryente, natuto kaming gumamit ng baterya ng sasakyan. Talagang inaano namin yung gamit pa natin dyan, yung ampli. Talagang ginagamit namin yun, yung ginagamit sa sounding. Ginagamit namin, ampli. Tapos ang trompa. Grabing sakripisyo talaga. Walang pastoral house, makikitira. Oh, mga kapatiran, buti lang, may mga nahihipo na noon. Talagang nagdadala ng pagkain sa pastoral house. Kaya ibig ko sabihin sa sakripisyo ng mga naunang manggagawa, nakatatak na yan sa kanilang katawan. Dahil grabing sakripisyo at hirap. Pati mga anak, walang ipapadede sa mga bata. Kape. Grabing sakripisyo talaga. Yung mag-aam, yung kanin, pag nadamihan ng sabaw, ng tubig, lalagyan ng, aalis yung am. Lagyan lang ng asukal o kaya kung anong pampatamis na lasa. Ibigay sa bata. Wala pang gatas kaming kilala, wala, talaga grabe. Mag-aano kami ng bigas. Magpapagiling. Yan ang grabing mga sakripisyo. Wala kaming talagang inisip kundi mapalugdan ng Diyos. Hanggang sa mga kapatiran, pinagpala na, nag-aaral. Kaya nga iba sabi, nag-aaral, working student, hanggang sa nakatapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho, mga choir member, yung mga kapatiran nagtitinda lang, conforme kung meron silang ititinda o wala. Kukuha sila ng mga madadala nila sa pastoral house. Piribling hirap yan. Kaya sabi ko talagang napakahirap ang maging manggagawa kung hindi ka talaga tinawag ng Diyos. Aatras ka. Kaya nga maraming mga umatras eh. Maraming umatras dahil sa hirap. Ang akala kasi pag naging manggagawa, kasaganaan kagad kasi iniisip nila ay ipuprovide yung pangangailangan. Ipuprovide yung pagkain ng umaga, tanghali, gabi. Ipuprovide lahat. Damit. Sa mga sister, damit nila. Sa mga brother, damit nila. Tapos, pagkain. Yun ang iniisip eh. Ipuprovide. Napakahirap nga. Magmula 70s to 80s hanggang middle of 90s. Umasenso na lang talaga. Itong huli na, yung dumami ng mga kapatiran, dumami ng mga manggagawa, pinagpala na. Kaya ibig ko sabihin, meron mga naghukay dyan, no? Meron mga nagsikap, nagsakripisyo. Hanggang sa nataniman. Nataniman ang nataniman, iba-ibang klaseng itinanim na Word of God. Pagpapahalaga sa kaligtasan. Word of God na magtatapat, pagdalo, mamuhay na may kabanalan, magbigay. Yung iba, nagpapanalangin na para mag-abroad, nakapag-abroad. Pinagpala mga pamilya, pinagpala na. Kaya yung mga nagtanim, iba na ang umaani ngayon. Yan ang totoo. Iba na ang mga umani. Basta, ang tanungin nila sa sarili nila, kung talaga ba sila'y kasama sa sakripisyo sa hirap? O meron ba sila naranasan na hirap at sakripisyo na pwede lang sabihin, ay, salamat sa Diyos, nagamit ako. Salamat sa mahal na Panginoon, pinatatag ako. Ako yan, nakikita nyo, puti na yung aking buhok, dito na namuti ito. Sa gawain natin, hindi ako nagtitina, hindi ako nagko-color. Talagang original ako. Original na worker. Andyan sa tarpaulin yan. Kasama ko Ate Mala Pastor. Nag-alliance kami. Ako nga kaya ang pinakaunang worker nag-fasting ng 40 days. Glory to God lang. Hindi ko binubuhat ang sarili ko.
Nagtanim ako ng sakripisyo, pag-aayuno. Grabe talaga. Hanggang sa namuti na ang buhok, naubos na rin ang ngipin. Naka-face mask ako, maganda rin. Dahil sumusunod ako sa protocol ng gobyerno. Pero natitira kong ngipin, 2 piraso na lang. Pero nagsasalamat ako sa Malapay, nakapagsasalita pa rin ako ng maayos. Naintindihan pa rin naman kapatiran. Kaya dun sa mga nagpapa-pre-request, nagtitext, tumatawag, salamat po, pinagtitiwalaan nyo kami dito sa La Union, sa Banggar. Salamat sa Malapay noon, kahit na sa inyong panonood lang sa ating programa, natutuwa kami. Bakit? Nandyan ang salita ng Diyos na naging pagkain ng ating mga kaluluwa, naging tubig ng buhay, at yung iba nating kapatid nagpapatuloy, nagsakripisyo, naglilingkod sa Diyos. Kaya ano sabi ng Roma 12:1? Ihandog natin ang ating sarili na isang haing buhay. Imagine kung wala yan. Baka wala rin nangyari sa akin. Na hindi ko alam kung saan ako pupunta ng mga panahon na wala pa ako sa mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa makabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal, na kaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Amen! Kaya inalay ang buhay. Imagine, meron akong anak, siyam, nakapag-asawa na yung 6, may 3 pa na natitira. Meron na akong apo na 15, yung ibang mga wala. Ibig sabihin, malayo talaga ang naging pagitan. Yung iba, nag-asawa, hanggang ngayon wala pa rin mga anak. Tumanda na sa gawain. Yung iba, nagkaanak, iba naman ang parents. Pero ako, salamat sa Diyos, na ipakita ko sa Malabay noon Andiyan lang ako nakatira sa Novaliches, sa Uyo. Ando na aking mga magulang, talagang iniwanan ko, ang aking mga kapatid, iniwanan ko. Sakripisyo, kahit saan ako makapunta, nagawain natin. Talagang grabe. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi yung nakikita hindi yung nararamdaman, kundi ang paglilingkod sa Diyos ay sa pananampalataya. Pag ikaw ay nagsakripisyo, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, huwag mo munang tignan yung gantimpala. Magsakripisyo ka muna, gumawa ka ng gumawa para sa mahal na Panginoon, at bahala ang Diyos magbigay sa iyo ng pagpapala. Amen! Ganun ang paglilingkod sa Diyos. Kaya ang ating mga pastor, hindi sa ating beloved Mama Dear. Kung magano, sa hirap at hirap ng buhay na panahon ng 1970s to 80s, grabe. Magkakasama na kami sa sakripisyo. Magkakasama na kami dyan sa pastoral house. Talagang na-train kami ng gusto. Sabi ko nga sa inyo nag-aaral ang mga beloved children, akong tagatid sa kanila sa school. Gigising ako ng maaga para magpuri. Pagdating na ng oras ng klase, lalakad na ako, kasama yung mga bata, mga anak na malapastor. Dala-dala ko ang kanilang mga bag. Kung magano, hindi naman nagpapakarga yung mga babae. Kung magano, talagang inaano ko lang maglakad. Si Pogs, yan, sa ating beloved minister Wildy James. Yan, pinapasan ko sa balikat ko yan. Para yatid sa school. Iwanan ko sila. Minsan, babalikan ko sila paghapon, pag-uwian, pagtanghali. Tapos kasi may makasama ko di ibang mga preacher din, mga worker. Minsan nagpapalit kami. Ako ang tagatid, iba ang taga-sundo. Yan ang naging duty namin. Pag hindi ako nagsundo, ibig sabihin, meron akong duty sa pastoral house. Taga-map ako ng pastoral house, taga-map ako, taga-linis. Taga-linis ako ng buong pastoral house.
Sa hagdanan, dahil second floor yung bahay, sa hagdanan, walisan, imap, pababa, hanggang sa kusina, hanggang dun, sa CR, paikot. Bukas, iba na naman trabaho. Akyat sa bubong, maglinis ng mga dahon, ng mga kung ano nung kalat. Tapos, susunod, iba na naman. Maglinis ng mga salamin ng pastoral house. Grabing sakripisyo talaga. Samantalang, hindi ko ginagawa anong panahon niya na hindi ako nag-worker. Barkada, 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 bisyo, bisyo. Hanap ng pera, hanap ng pera. Dahil sa sugal. Pero magmula nung ako yung nag-worker nga, sabi ko 1983 na ordain. Salamat sa mahal na Panginoon. From 1978 na naglingkod ako sa Diyos. Ngayon, 43 years na ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagsasakripisyo pa rin. Oh? Nangangaral pa rin ng salita ng Diyos. Nandiyan ang panalangin pag-ayuno. Kaya nga sinasabi ko sa mga kapatiran, kung kayo maniniwala, praise the Lord. Kung hindi kayo maniniwala, praise the Lord din. Dinadagdagan ko pa, Jesus loves you. Oh? Ang hirap nga eh. Eh yung mga hindi nakaranas ng hirap sa pastoral house talaga, sila ngayon yung yung talagang nag-aani na eh. Ani na sila ng ani. Hindi nila naisip, may mga una nagtanim. Oh, yung mga nagtanim, mga inutusan talaga ng mga pastor, taya ang buhay. Wala nang labasan. Dahil sabi ng mga pastor, walang nag-aararo na lumilingon sa likod na diretso yung kanyang inaararo. Siyempre, pag nag-araro ka, kailangan diretso. Oh? Pag naglalakad ka, kailangan diretso. Oh? Straight lang. Eh, malikot ka. Konting likot mo lang, yung aararuhin mo, mabaluktot na yan. Pati yung kalabaw na mag-aararo, pupunta sa kanan, sa kaliwa. Hindi na siya pwedeng umatras. Pwede lang siyang huminto. O kahit na pagod na yung nag-aararo, yung may hawak ng kalabaw, tsaka yung araro. Kahit pagod na siya, para matapos yung trabaho niya, diretso pa rin. Pagdating lang sa dulo, yan, liliko niya yung araro niya, bubuhati niya, lipat na naman, diretso na naman. Ganun o. Pwede ka lang huminto, pero hindi ka na pwedeng atras. Yan ang tinuro ng mga pastor eh. Mama Diri, pag nandito na kayo, hindi na kayo pwedeng atras. Oh? Eh ngayon, pag umatras ka, ikaw nang lugi. Imagine, pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Ano, gusto mong mabura pa? Hindi na nga ikaw ang nagsulat eh. Ang Diyos na nagsulat oh. Amen! Isinulat na ng Diyos yung ating mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Dahil pinili tayo ng Diyos. We are chosen people by God. Amen! Kaya dito sa Roma 12 natin binasa, iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Salamat sa mahal na Panginoon. Ngayon, yung iba natin mga kamanggagawa na nauna, pinagpahinga na lang ng mahal na Panginoon. Talagang nakita ko, walang atrasan talaga. Talagang hindi sila nagsilabas. Talagang umabante ng umabante. Hanggang sa nagkapamilya na. Yung iba, nagkaanak na rin, nagkaapo na. Yung kanilang mga anak, nandyan, lumago sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nag-ipon ng pinansyal. Wala kami naipon ng pinansyal sa bangko. Oh? Talagang makikita mo yung sakripisyo, talagang grabe. Kaya sabi ko, napakahirap talaga. Pero ngayon, sa dami ng bangko ngayon, baka may mga naliligaw na mga ano dyan. Naliligaw lang. Eh, buti na ako nakapag-asawa ko kay Sweetheart, Florence. Oh. Eh, dati nang may bahay sa Baguio. Pero hindi ko bahay yun, bahay niya. Nakikituloy lang ako, tsaka itong mga bata.
nakapag-aral doon. Yung mga anak ko, nakagraduate. Oh, empleyado siya ng Texas Instrument Nagretiro. Oh, meron na ipon na pera niya. Hindi niya maubos. Buti lang ako nakasama niya sa buhay. Unti-unti namin nauubos. Oh? May nagpapaupa siya ng bahay sa Baguio. 4 na pinto ng bahay sa Baguio, pinaupahan niya. Minsan 5. Nandun kami, ako taga-repair, karpentero ako taga-ayos, yan. Si Eli Boy, naging tubero. Taga-ayos ng kung anong dapat ayusin. Natuto kami na talagang grabe nung panahon na nandun kami sa Abra, nandun sa Alaminos. Grabe yung sakripisyo sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Talagang sabi ko nga hindi basta-basta Hindi basta-basta. Yung nagsasakripisyo ka talaga na wala kang hinihintay na magiging kapalit, grabe yung sakripisyo yan. Pero ngayon, konting sakripisyo lang, mag-preach, may blessing kagad. Magpaawit, may blessing kagad. Mag-ayuno, may pambreaking kagad. Maghayo, may pamasahe kagad. Kami, pag walang pinansyal, maglakad ka na lang. Pag walang offering, fasting ka na lang. Grabing sakripisyo. Walang pambayad ng kuryente, makiusap ka na lang. Walang pambayad sa Pastoral Chapel, makiusap ka na lang. Ganun ang sakripisyo. May sasakyan, pati mekaniko, kakausapin. Utang muna po. Wala kasing pambayad Sasabihin ng mekaniko, miski kalahati lang. Ipoprovide namin yung kalahati. Naplatan, double plat. Yung isang mababayaran, yung isa, hindi muna, utang muna. Ngayon, pero ang mga sakyan ngayon, puro mga brand new na ngayon. Grabe, talagang ang pagpapala ng Diyos ay siksik-liglig umaapaw na. Pero isipin nyo, may mga nagsakripisyo, may mga nagtanim. Una-una ang ating malapastor, back-up prayer, yung mga inuutusan, huwag kayong babalik na hindi tagumpay ang dala. Kaya pagbalik doon, ang puro tagumpay ang dala. Pinagpala, maraming tumanggap, maraming nagpabautismo, maraming gumaling. Amen! Tatanungin, kagad naman, Pastor, kumain na kayo? Opo. Baka nung 1 linggo pa kayo kumain. Hindi na kami makasagot. Kasi alam kagad ng manobgad sige, pakainin mo na yan. Pakainin mo na, punta doon sa kusina. Ganun ang naging buhay Kasi nag-umpisa talaga sa kahirapan Dati, naranasan kong matulog sa buwangin. Nung inatusan ako ng Malakasor sa Palawan. Kubo lang ang tiniran. Nagkasikaso ng krusada. Ayaw natin manginstorbo sa kapatiran. Miski dyan sa buhangin lang, basta may isasapin, karton, o banig. Grabe. Hindi lang yan. Kabanatuan? Nako. Andito na yung mga anak ko, ilan na ang aking anak dyan. Sa kami natulog, sa kulungan ng baboy. Grabing sakripisyo yan. Ayoko mang-istorbo sa kapatiran. Ayoko ilagay nila ako sa magandang lugar kagad. Gusto ko yung may sakripisyo, talagang may thrill. I love a million thrill.
I love 1,000 thrill. Sige. Linisin. Hindi pa uso yung tarpaulin na ilalagay sa flooring. Puro karton. Sige, pagkatapos, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, okay na ang sakripisyo. Hindi namin alam ang kulambo. Katol, para proteksyon sa kuryente, tipid. Pero ngayon, ay grabe, mga naka-aircon pa. Air condition room na. Kasi pinagpala na ng Diyos eh. Amen? Pero kami nagsakripisyo. Natulog ako sa kulungan ng baboy. Doon sa Palawan. Siguro mga 1 buwan ako natulog sa ng buhangin. Basta may karton. Dito sa Bulinaw, Pangasinan. Grabe. Natulog ako kasama yung aking mga anak. Alam niyo kung saan? Sa istakan ng palay ng kapatiran. Istakan ng palay? Anong tawag dyan? Yung kamalig. Natulog ako dyan, Bagay, maganda dyan pag natulog ka. Pag nakakulob, ay talagang ang init. Ang init. Andun ako natulog kami ng aking pamilya. Bagay, masarap din. Dahil ang pinakasaig namin, yung mga nilatag na sako ng palay. Tapos lagyan na lang namin ng karton. Grabe yung sakripisyo. Diyan, sa ano yan? Sa Bulinaw, Pangasinan. Grabe yung mga talagang wala akong maisip na talagang basta't may matulugan, may matuluyan. Sige, abante. Fight! Ang dami. Huwag na nating isa-isain. Basta't isipin nyo na yung nasa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Na kung saan, sa mga binasa natin salita ng Diyos. Ngayon, nalalaman natin sa Romans chapter 12, verse 9 to 13, yung binasa na ating mga Bible reader. Basahin nyo din natin yan. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Amen. Kaya pagpatungkol sa sakripisyo, hindi na kailangan akong mag-glory to me, glory to God lang. O hindi pagpapaimbabaw. Dahil naranasan ko ngayon sakripisyo eh. Pag wala kaming tutuluyan wala kaming tutuluyan, mga kapatiran, walang sa amin yung tutuluyan. Dala namin yung sasakyan. Sabihin ko, wag na po kayo mag-alala, dyan lang po kami sa sasakyan matutulog. Dyan na po, wag kayo mag-alala. Kapatiran, hindi ko na-istorbo na iupan niyo po kami ng bahay. Hindi. Hanggang sa matapos ang pag-aasikaso ng gawain, matulog kami sa sakyan. Grabe. Magtataka kayo kung saan kami naliligo. Nakikipaligo kami sa gasoline station. Pag naligo kami sa gasoline station, di pati CR libre. Grabing sakripisyo yan. Tapos babalik kami sa kapatiran. Magtataka sila, saan po kayo galing? Nakipaligo po. Uy, ba't di po dito sa bahay? Hindi. Alam namin yung kapatiran, may kahirapan din ang buhay. Hindi namin istorbo. At least pagdating sa gasoline station, may tissue pa. Nakapaligo ka na, ang dala lang namin, tabo, tsaka timba, tapos naka-CR pa. Grabe, ang dami talagang pinagdaanan ng sakripisyo.
Kaya sabi ko talagang iba eh. Iba talaga yung paglilingkod sa Diyos. Ganon sabi pa dyan, oh. Sa pag-ibig sa mga kapatid, ay maagmahalan kayo sa kapurian, ay pagpauna ng isa't isa sa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Amen! Hallelujah! Yan nga yung mga kapatiran, minsan mga pinagpala na ngayon, na mapuntahan namin. Sabi ng mga kapatiran, dito na kayo matulog sa kwarto namin. Kami na dun sa labas. Ay hindi, bahay niyo yan eh. Oh. Kami po ako sa matulog, dyan lang po kami sa sala. Oh, dyan po kayo matulog sa kusina. Yan ang buhay eh. Meron mga kapatiran na talagang pinagpala na. Talagang nandyan yung kanilang pagmamahal sa manggagawa. Alam nila na hindi kayang talagang yung sakripisyo. Sabi ng mga kapatiran, sige, beloved OP, total kasama mo ang pamilya mo, minsan lang to. Minsan lang to. Sa tagal nyo nang nililingkod sa mahal ng Panginoon. Minsan lang to. Sabi ng kapatiran, sige po, saan po kayo matulog? Huwag kang mag-alala, nakabook na kayo sa hotel. Oh? Nakabook na kami sa hotel, kahit na ayaw ko na eh. Hindi po pwede, ayaw ko pong makabala sa inyo. Hindi, nakabook na kayo. O tapos, pag nandun na kayo, ayan, kami nang bahala, nakabook na yon. Ilang araw. Bahala po kami kung ilan araw pong gusto nyo. Pagkain, ay kakatok na lang po sa pinto niyo. May dalang pagkain. Ganun yung ibang kapatiran pinagpala. Oh? Tapos, may take out pa kami. Oh? Grabe, may pang diesel na back and forth. Pinag-hotel pa. May take out pa. Grabing pagsakripisyo. Kayo mga kapatiran na talagang tumatanaw ng malaking utang na loob sa mahal na Panginoon, lalo silang pinagpapala ng Diyos. Amen? Sila yung umaasenso ang buhay. Umaasenso talaga, grabe. Pero yung mga kapatiran na talagang mapaghanap, wala nang hahanapin, maghahanap pa. May makikita ka ba? Wala nga eh. Kahit maghanap ka, pag balik-baliktarin mo ang mundo, pag wala ka talagang mahanap. Hindi ka nga nagbibigay, maghahanap ka. Oh. Hindi ka nga nagbibigay ng pagsakripisyo mo sa gawain. Hahanapin mo yung dapat mong hanapin. Wala kang mahanap dyan. Pumunta ka sa pastoral house, makiisa ka magpuri, manalangin, yan, sigurado. Pumunta ka sa pastoral house, mag-ayuno, sigurado. Oh? Ganun ang sakripisyo. Kaya nga, pag inisip ko yung itong mga nauna kong mga anak na, mga magkakasunod na mga malalaki na, kay Grisila, kay Zakar, kay Eliboy, hanggang kay Gladys. Talagang grabe yung sakripisyo yan. Umabol pa si Andrew sa sakripisyo. Oh, grabing yan eh. Kaya yung nauna, si Grisila, Zakar, si Eliboy, si Gladys, si Andrew. Si Grisila at saka si Gladys, hindi ko pinapasan yan. Dahil mga babae yan eh. Oh. Yung tatlo, si Zakar, si Eliboy, saka si Andrew. Hindi ko naman sabay-sabay pinapasan. Oh. Tabi-tabi kami niyan, pagka sasakay kami ng bus, wala kaming pamasahe, kakandungin ko yung dalawa, magkabilang binti ko.
Tapos yung isa, yung maliit, anong gagawin ko? Oh, yung dalawang atin nila, si Grisila at saka si Gladys, oh, dikit-dikit tayo. Pahigain si Andrew sa gitna. Ang babayaran lang namin, isang upuan lang. Yung tatluhan na upuan, pero nakaupo, 6. Grabing sakripisyo. Tapos pagbaba namin sa pupunta namin, sasakay kami ng tricycle. Oh, pupunta na kami sa gawain. Grabe talaga ang sakripisyo. Magugulat yung tricycle driver. Boss, pang 3 lang po ito eh. Hindi, kasya kami dyan, huwag ka mag-alala. Kasya kami dyan. Siksikan. Oh. Tapos, pagbayad, magugulat yung tricycle eh, yung driver eh. Boss, 6 kayo sumakay. Ang ibabayad mo pang 2 lang. Pagpapalain ka ng Diyos. Ipapanalangin kita sa Diyos, ingatan ka sa pagmamaneho mo. Oh? Kaya ibang mga naging kapatiran, yung mga tricycle nila, pag alam nila na papunta kami, yun na nagsusundo sa amin. Pag may mga sasakyan kapatiran, alam nila na papunta kami, yun na nagsusundo. Sa terminal pa lang ng bus, inaabangan na kami. Oh? Bakit? Hindi kami naglingkod sa Diyos para sa pakinabang kagad. Naglingkod kami sa sakripisyo. Grabing ano yan, talagang pag inaano ko yung binubulay-bulay ko yung kabutihan ng Diyos. Kaya magmula naman ang naglingkod kami sa mga Panginoon, salamat sa Diyos. Andito kami, binigyan ng kalakasan, kalusugan ng mga Panginoon. Sa prayer ng ating mga pastor, oh? Prayer ng Mama Dir, o pati mga apo, pinagpala na rin. Amen! Imagine, 15 apo yan. Yan, yung nabanggit kong 5 na may pamilya na, si Glyza ang pang-6. Si Glyza. Oh. Grabing ano eh, talagang hindi mo iisipin kung paano nangyari. Pero dahil nga, sabi nga natin, ang pagpapala ng Diyos ay hindi na uubos. Amen. Kung merong community pantry, may mga ayuda, nauubos yun. Pang 1 linggo, pang 1 buwan. Pero yung ayuda, community pantry ng Diyos, di nauubos. Ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa mga matatapat niyang mga anak. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ay everlasting, forever and ever. Amen. O ano pang sabi? Dito tayo sa Roma 16. 18-19. Tulungan niyo na ako magbasa dyan. Dito po sa aklat ng Roma 16, talata po 18 hanggang 19. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Hallelujah. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inhandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, ay gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Praise the Lord. Hallelujah. Dati alipin tayo ng kasalanan. Wala tayong pag-asa. Kahit na nagsisikap na tayo na maging mabuti ang buhay, wala pa rin. Nandiyan ang demonyo nagbibigay sa atin ng kasalanan. Pero ngayon, naging alipin tayo ng katwiran ng Diyos. Ang Diyos mismo nasa atin. Amen? Kaya kahit magsakripisyo ka, umaga, tanghali, hapon, gabi, hindi makakalimutan ng Diyos yan. Amen? Kaya tingnan nyo dyan sa Old Testament tayo, sa Deuteronomio 30:8-9. Pakibasa rin. Basahin ko lang yung Roma 16 muna, 19.
sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Yun yung gandang talata niyang Roma 16:19. Tapos sa 20 pa, At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng inyong mga paa, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Amen! Kaya pala yung pagpapala ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na atin natanggap ngayon, nagbigay sa atin ng talagang 100% na pagmamahal sa Diyos. Yung kanyang binigay sa atin na pagmamahal. Imagine, sabi ko nga sa inyo, 1978 ako na-save. Nag-worker ako na 1982. Magmula noon, wala na. Talagang dire-diretso ang biyahe. Dire-diretso ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ko naisip tumalikod. Grabing sakripisyo. Talagang binigay ko ng buong-buo ang buhay ko sa mahal na Panginoon. Talagang hinandog ko ng buong-buo. Hindi kalahati. Hindi ako yung nag-partial worker. Talagang grabe, full-time worker talaga. Lahat ng sakripisyo. Yan, salamat sa mahal na Panginoon. Ito, pinanghawakan tayo ng mahal na Panginoon upang mangaral ng salita ng Diyos. Amen! Ipangaral ang buong katotohanan. Pakibasa yung Deuteronomio 8:9. Deuteronomio 30:8. Deuteronomio 38:9. At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon. Amen! At iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, Hallelujah! sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong bakaan, at sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti, sapagkat pagagalaking ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Grabe, pagagalaking ka ng Diyos. Kaya minsan may pagsubok, meron din pagpapala. Pagka may pagsubok, asahan mo yan, may pagpapala na yan. Amen. Pag may kalungkutan, asahan mo, meron din kagalakan yan. Amen. Tingnan nyo, pag may araw, ngayon tag-ulan na. Amen. Dati, talagang naisip natin, napakainit. Lagi nagrereklamo mga tao, napakainit. Ngayon, ulan na. Nagrereklamo pa rin. Iniisip nila nung mainit. Ngayon, ay mababasa ako, kailangan ko pa ng payong. Pag umuulan, nasa bahay lang. Hindi makalabas, hindi makaalis. Takot sa tubig ulan. Takot na mabasa siya. Pero pag mainit, kahit saan sa makapunta, mga kapitbahay, maglakwat siya kung saan-saan. Nako. Kaya akala nila, tapos na yung pandemya, hindi pa tapos ang virus. Nandyan pa yan. Imagine yung isang araw, governor mismo ng Davao del Sur, namatay sa COVID. Governor mismo. May edad na governor. Siyempre, kaya nga sinasabi natin walang exempted Tapos, 8 barangay chairman, nalusutan ng mga nagkaroon ng super spreader na mga pagtitipon, grabe mga pagtitipon, mga mass gathering, nawala yung social distancing, hindi nakasunod sa face mask, hindi nakasunod sa face shield.
Ayan, kumalat na naman ang ang pandemya, ang COVID-19 virus. Kaya hindi matatapos talaga eh. Nandyan talaga eh. Kaya itong binasa natin sa Deuteronomio, ang liwanag nito kung ang mga tao magbabalik loob na sa Diyos. At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon. At yung gagawin ng lahat ng kanyang mga utos na aking inutos sa iyo sa araw na ito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa na iyong kamay, sa bunga na iyong katawan at sa anak na iyong bakahan, at sa bunga na iyong lupa sa ikabubuti, sapagkat pagagalaking ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang, kung susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen! Upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Amen! Eh, hindi basta-basta talagang maglingkod sa Diyos eh. Sumunod ka ng buong puso. Amen! Maglingkod ka ng may katapatan sa Diyos. Balikan na lang natin, mga balik ko yung Jesus. Letter J is justice. Isaiah 42:1. Letter E is everlasting love. Everlasting love. Everlasting love ng mahal na Panginoon. Yung John 3:16, isama natin dyan. Jeremias 31:3. Basahin nyo na lang sa mga bahay ninyo. Letter S, Savior. Savior ng ating kaluluwa, tagapagligtas natin, si dearest Jesus. Isaiah 43:11. Unfailing love. Hindi kumukupas sa pag-ibig ng Diyos. Nananatiling talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Revelation chapter 3:32. Seal. Nasealyuan tayo ng mahal na Panginoon. 2 Corinthians 1:22, yan ang ating basahin. Last verse natin sa ating mga nandyan sa inyong mga tahanan. Surrender now your life to dearest Jesus. Pakibasa yan last verse na natin. 2 Corinthians 1:22. Kaya tayo naman naglilingkod sa Diyos, pinagpalang tunay. Amen! Dito po sa 2 Korinto 1, talata po 22. Na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Amen. Nagtatak sa atin. Nasilyuan tayo ng mahal na Panginoon. Na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Amen. Datapot ang Diyos ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako pariyan sa Korinto. Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan sapagkat ang pananampalataya kayo'y nagsisitatag. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya tayong lahat ay natatakan ng shield ng mahal na Panginoon. Silyado na tayo ng mahal na Panginoon. At nagsisitatag tayo ngayon sa pananampalataya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! At yung ibang mga bersikulo natin na hindi na banggit, nabasa na natin, abangan nyo na lang po yan sa susunod nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Talagang napakabilis ng oras, kaya sa ating mga kapatiran, sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga bahay, sa inyo na nanonood sa ating programa, sa ating panalagwain, sa ating live streaming, makiisa kayo palagi, hallelujah, upang ang ating paglilingkod sa Diyos ay patuloy na tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Iantog natin ang ating mga sarili sa Diyos, isang haing buhay na siya nating paglilingkod ngayon sa mahal na Panginoon. Grabe, may sakripisyo, iba-ibang klaseng sakripisyo, ang naranasan ng mga manggagawa, ng mga nauna.
Hallelujah, na nag-aasikaso ng ating mga banal na gawain. At ngayon, talagang sabi ko nga, pinagpala na. Amen. Talagang nandiyan na, apaw-apaw ng pagpapala na binibigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng mga viewers natin, patuloy tayong maging matatag na naglilingkod sa Diyos. Kapit tayo ng maigpit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang Diyos ang dapat na siyang kakapit na sa atin sa huling panahon na ito. Dahil pag ikaw ang kakapit, baka makabitaw ka pa eh. Pero kung dalawang kamay ang ikakapit mo at ang Diyos kakapitan ka, siguradong di ka na makakabitaw. Amen! Dahil kung isang kamay lang ang kapit mo, yung isang kamay mo pwedeng atake ng kaaway. Ngayon, dalawang kamay na ang ikapit mo sa mahal na Panginoon at ang Diyos kakapitan ka, aalalayan ka, hindi ka na makakabitaw. Amen! Hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Malapit ng rapture, yan na lang ating iniintay. Kaya sa ating mga kapatiran, umawit tayo ng papuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, there is Jesus, hallelujah. Surrender your life to there is Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Even the trials come, no one can separate us from the love of God. We are more than conqueror, no one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you, there is Jesus. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come, no one can separate us from the love of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Maglilingkod. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Maglilingkod. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ako'y maglilingkod. Ako'y maglilingkod. Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ako'y maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, habang may buhay ningat kalakasan, mahal na Panginoon. Hallelujah! Sampu na aking pamilya, mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ako'y maglilingkod.
Amen. Praise the Lord. Ako'y maglilingkod sa iyong Panginoon. Ako'y maglilingkod. Ako'y maglilingkod. Ako'y maglilingkod sa iyong Panginoon. Ako'y maglilingkod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa iyong Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran nandyan sa inyong mga tahanan, mag-isa po kayo sa panalangin. Sa ating mga baguhan, tanggapin niyo po mahal na Panginoon. Sumunod na po sa panalangin, mapagpalang ang masalangit. Pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po nagbabalik loob sa iyo. Patawarin mo po ako sa iyong mga kasalanan na nagawa. Magmula ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan ni Jesus, sa pangunang dalangin naming malapastor, sa pangkalahatang panalangin naming malapastor, sa mga baguhan, sa mga loved ones, sa mga kapatiran na ilalapit sa iyong gawain, mga viewers, mahal na Panginoon, hallelujah, pagpalain mo sila. Ikaw po mag-ingat sa kanila. Hallelujah, gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa mga baguhan, mga loved ones, sa mga kapatiran, sulat mga lamapangalan sa kalat ng buhay sa langit ngayon, hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating mga beloved foreigner brethren, let us pray. Follow this prayer. Surrender your life to dearest Jesus. Lord, dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, I believe in you. I trust in you. Lord, dearest Jesus, thank you so much that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Make me a real Christian. Make me a true Christian, Lord God. Make me a strong Christian, O Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Yes, Lord, dearest Jesus, to the first beloved Pastor Evangelist Willis Almeida, forgive their sins, O Lord God. Make them real Christian. Write their names in the book of life in heaven. Bless them now and forever, Lord God, Father. In Jesus' name, make them a real Christian, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. Bless them, O Lord God, physically, materially, financially, and spiritually. In Jesus' name, amen. Dahil natin manalangin na po sa ating mga kanya-kanyang kailangan, pangailangan sa ating mga buhay, mga loved ones natin, mga nagte-text, mga tumatawag, yung mga loved ones na iba po yung nasa mga hospital, nasa iba't ibang mga pagamutan, sa bahay po yung mga nagse-self-quarantine. Dahil merong mga naging sintomas na sila po ay nagkaroon ng mga karamdaman. Dahil natin magkaisang manalangin, let us pray. O pong pagparang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus na aming mga kapatiran sa kanilang mga tahanan na may mga sintomas ng COVID-19, virus, mahal na Panginoon, ang iba po yung nasa mga ospital. Haloy, paghimalaan mo sila, mahal na Panginoon. Ang mga kapatiran po namin na nag-self-quarantine, mahal na Panginoon, nahawahan sa kanilang mga kabarangay, mahal na Panginoon, hallelujah. Proteksyonan mong lahat ng mga kapatiran mula sa malit na bata hanggang sa pinakamatanda, mahal na Panginoon. Protect us and cover us with thy precious blood, Lord God. With the first, my beloved Pastor Evangelist Willis Almeida, the prayer of a righteous man availeth much, Father of Jesus. Bless them and heal them, O Lord God. Bless natin ating mga sarili. Yes, Lord, they shall lend the sick and the sick shall recover, Father of Jesus. Bless them and heal them, O Lord God. Sicknesses cast out in Jesus' name. Hallelujah, spirit of sicknesses and cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes. Cast out, vices begun in Jesus' name. Lahat ng klase ng sakit karamdaman, maalis ka sa aming mga kapatiran. Hallelujah, COVID-19 virus, wipe out, stop in Jesus' name. Wipe out and stop in Jesus' name.
Hallelujah. Pandemic cast out in Jesus' name. Bless us, O Lord God. In the mighty name of Jesus, protect us, O Lord God. Mahal na Panginoon, pagpalay mong aming bansa, pagpalay mong aming mahal na Pangulo, lahat ng aming mga kababayan. Hallelujah, mga labong sa mga kapatiran, pagpalay mo po kaming lahat sa paglilingkod sa iyo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Dahil natin magtaas sa ating mga kamay, sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, 3 beses, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. At sa ating pong patuloy na pag-aasikaso ng ating gawain Wednesday, Friday, and Sunday, dito po ang ating gawain sa Bangar. Wednesday, Friday, and Sunday, dito po tayo nag-overnight ng Friday sa ating gawain sa Pastoral Loves Chapel ng Bangar. Doon po sa Baki, ang ating gawain doon ay Wednesday, Friday, and Sunday. Wednesday, alas 12 hanggang alas 4. Friday, alas 10 hanggang alas 3 lang po ng hapon. Wala po tayong overnight prayer doon. Hallelujah. Hindi po natin alam kung kailan po tayo magkakaroon ng overnight prayer dyan o may babalik ang ating overnight. Pero dito po sa Pastoral Loves Chapel natin sa Bangar, tuloy-tuloy po yan. Overnight prayer natin. At ang ating pong Sunday service doon, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Bukas, Sunday, yan, magkasabay ang ating gawain. Linggo. Dito po, sa ating Pastoral Loves Chapel ng Bangar, alas 10. Pero miski alas 9, pag nandito na kayo, pwede tayo mag-umpisa. Hanggang alas 2, alas 3 ng hapon. At doon sa Baknotan, ay talagang naghihintayan doon ng alas 8, mag-umpisa hanggang alas 2, alas 3 ng hapon. Sa ating pong Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God, sharing the love of God, patuloy po kayo manood at pagpalain tayo natin, mahal na Panginoon Jesus, lahat ng ating mga avid viewers, avid listeners, lahat ng mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay sa ating gawain, pagpalain tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa nakikipagpuyat sa atin. Dahil natin magkaroon muna ng ating pagbibigay para sa ating gawain. Lahat tayo magbigay ng ating special love offering para sa ating pangailangan sa ating pastoral house. Lahat tayo magbigay, opo mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Mga kapatiran, pagpalain mo sa kanang pagbibigay dito sa gawain at sa aming mga viewers, mahal na Panginoon, ang naglilingkod sa altar, mabubuhay sa altar. Pagpalain mo na tayo mga anak sa pangalan ni Jesus. Mag-closing prayer muna tayo sa ating live program, sa ating gawain. Opo pagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, salamat po sa aming mga viewers, mahal na Panginoon, patuloy sumusubaybay, umaantabay sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo sila sa kanilang pakikisa sa overnight prayer, mahal na Panginoon, sa kanilang pagpupuyat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga pag-aawitan ng Joyful Solemn, sa patutuo ng mga kapatiran, sa awitan ng mga awit, mahal na Panginoon, pinagpala mo, na ikaw ay patuloy na kumikilos sa aming banal na gawain, sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagbibigay ng ikapo at tandog ng mga kapatiran, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, pati sa special offering. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan namin na pag-aralan, mahal na Panginoon, na kami maglilingkod sa iyo habang may buhay, ningat, kalakasan. Pagpalain mo lahat ng mga kapatiran ngayon, hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise